Noong unang panahon, sa nakatagong puso ng France, may isang gwapong batang prinsipe na naninirahan sa napakagandang kastilyo. Kahit na nasa kanya na ang lahat ng ninanais ng kanyang puso, ang prinsipe ay makasarili at walang kabaitan. Pinapatawan niya ng buwis ang mga taga-nayon upang punuin ang kanyang kastilyo ng pinakamagagandang bagay. At ang kanyang mga handaan ay puno ng pinakamagagandang tao. Pagkatapos, isang gabi, may dumating na isang hindi inaasahang panauhin sa kastilyo na naghahanap ng masisilungan mula sa mabagsik na bagyo. Bilang handog, inalok niya ang prinsipe ng isang rosas. Nasuklam sa kanyang gosgosing anyo, itinaboy ng prinsipe ang babae. Ngunit binalaan siya nito na huwag magpalinlang sa panlabas na anyo, sapagkat ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa kalooban. Nang muli niya itong itaboy, nagbago ang panlabas na anyo ng matandang babae at nagbunyag ng isang magandang engkantada. Nakiusap ang prinsipe ng kapatawaran, ngunit huli na ang lahat sapagkat nakita nito na walang pag-ibig sa kanyang puso. Bilang parusa, ginawa niya itong isang nakakatakot na halimaw at naglagay ng isang makapangyarihang sumpa sa kastilyo at sa lahat ng naninirahan dito. Habang ang mga araw ay naging mga taon, nakalimutan ng daigdig ang prinsipe at ang kanyang mga lingkod, sapagkat binura ng engkantada ang lahat ng alaala tungkol sa kanila mula sa isipan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ngunit ang rosas na kanyang inialok ay tunay na isang mahiwagang rosas. Kung matututunan niyang umibig sa isang tao, at makuha ang pagmamahal nito bilang kapalit bago malaglag ang huling petal ng rosas, masisira ang sumpa. At kung hindi naman niya magagawa ito, siya ay mananatiling halimaw magpakailanman. Habang lumilipas ang mga taon, siya ay nalugmok sa depresyon at tuluyang nawalan ng pag-asa. Sapagkat sino nga ba ang matututong magmahal sa isang halimaw? Samantala, sa isang kalapit na nayon, nakilala natin ang isang dalagang nagngangalang Belle. Mahilig siyang magbasa ng mga libro at matuto tungkol sa mga kwento at pakikipagsapalaran. Ang kanyang ama ay isang imbentor. Sa parehong nayon ay nakatira ang isang lalaking nagngangalang Gaston na gustong pakasalan si Belle. Ngunit walang interes si Belle sa kanya dahil si Gaston ay mayabang at makasarili. Patuloy niya itong sinusubukang ligawan ngunit palagi siyang tinatanggihan. Isang araw, kailangang maglakbay ang ama ni Belle sa kagubatan. Napansin niyang may apoy na humaharang sa dati niyang dinadaanan kaya nagpasya siyang dumaan sa ibang ruta. Habang nakasakay sa kabayo, narinig niya ang alulong ng mga lobo at di nagtagal ay hinabol siya ng mga ito. Sa kanyang pagtakas, napadpad siya sa palasyo ng halimaw. Pagpasok niya, tila walang tao ngunit may mga kandilang nakasindi at may nakahandang pagkain sa mesa. Dahil sa gutom, nagsimula siyang kumain. Ngunit biglang may nakakagulat na nangyari, isang tosang tsaa ang nagsalita sa kanya. Sa takot, tumakbo palayo ang ama ni Belle. Ang totoo, ang lahat ng mga enchanted na bagay sa palasyo ay ang siyang mga lingkod ng prinsipe, ngunit dahil sa sumpa ng engkantada, sila ay naging mga kagamitan sa palasyo. Habang tumatakas ang ama ni Belle, napasok siya sa isang hardin na puno ng magagandang rosas. Naalala niyang humiling si Belle ng rosas kaya pumitas siya ng isa. Biglang lumitaw ang halimaw at sa galit sa pagnanakaw, ikinulong niya ang ama ni Belle sa piitan. Samantala, umuwi ng mag-isa ang kabayo ni Belle. Nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang ama, sinakyan niya ang kabayo pabalik sa palasyo upang hanapin ang kanyang ama. Pagdating niya, tila walang laman ang palasyo. Sumigaw siya ngunit walang sumagot, bagaman may naririnig siyang mga bulong. Sa huli, natagpuan niya ang kanyang ama na nakakulong. Mabilis nitong sinabi sa kanya na buhay ang buong kastilyo at binalaan siyang tumakas agad bago siya makita ng halimaw. Ipinaliwanag din nitong nakulong siya dahil pumitas siya ng bulaklak para sa kanya. Bago makaalis si Belle, biglang lumitaw ang halimaw at sinabing, magnanakaw ang iyong ama. Natakot si Belle dahil nakakatakot ang anyo ng halimaw, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang takot. Galit niyang tinawag na malupit ang halimaw dahil sa mabigat na parusang ibinigay nito sa kanyang ama dahil lamang sa isang bulaklak. Inamin niyang siya ang may kasalanan dahil siya ang humiling ng rosas. Humingi siya ng sandali upang papasukin siya sa piitan at makausap ang ama. Sinabi ng halimaw na kapag nagsara na ang pinto ng piitan, hindi na ito muling magbubukas. Binuksan niya ang pinto at agad na pumasok si Belle. Pagkatapos, itinulak niya palabas ang kanyang ama at siya ang nagkulong sa sarili sa loob. Ngayon, pinalitan ni Belle ang kanyang ama bilang bilanggo. Inilabas ng halimaw ang ama ni Belle at pinalaya ito. Nanatiling nakakulong si Belle sa kastilyo. Kapag wala ang halimaw, isang nagsasalitang orasan at candelabra ang lumapit kay Belle. Ang mga bagay na ito ay dati ring mga tao na isinumpa ng mangkukulam.
Nakakapaglakad, nakakapagsalita, at nakakakilos pa rin sila na parang tao. Binuksan nila ang pinto para kay Belle at inimbitahan siyang manatili sa isang maayos na silid, naniniwalang siya ang maaaring makabasag ng sumpa. Nang malaman ito ng halimaw, nagalit siya at pinagalitan ng orasan at candelabra. Ngunit iginiit nila na si Belle ang kanilang pag-asa kung susubukan ng halimaw na makuha ang kanyang pagmamahal. Napapayag nila ang halimaw na imbitahan si Belle sa hapunan kahit labag sa loob nito. Lumapit ang halimaw kay Belle at bastos na inutusan siyang sumama sa hapunan. Tumanggi si Belle, sinasabing una nitong ikinulong ang kanyang ama, pagkatapos ay siya naman, at ngayon ay inaasahan nitong kakain siya kasama nito. Sa galit, sinara ng halimaw ang pinto at sumigaw na kakain siya kasama nito kahit ano paman. Nanindigan si Belle at sinabi na mas gugustuhin pa niyang magutom kaysa kumain kasama ito. Umalis ang halimaw at sinabing, sige, magutom ka. Humanga ang mga enchanted na bagay, ang orasan, candelabra, at tasa sa tapang ni Belle. Lalong naniwala silang siya ang makakabasag ng sumpa kaya naghanda sila ng hapunan para sa kanya. Samantala, pumunta ang halimaw upang tingnan ang mahiwagang rosas, ang pinagmulan ng sumpa. Nakita niyang marami ng nalaglag na mga petals. Kapag nalaglag ang huling petals, mananatili siyang halimaw magpakailanman at ang mga enchanted na bagay ay tuluyang magiging mga walang buhay na bagay. Sa nayo naman, bumalik ang ama ni Belle at desperadong sinubukang kumbinsihin ang lahat na nasa panganib ang kanyang anak. Sinabi niyang may halimaw na nagkulong dito sa isang nakatagong kastilyo. Walang naniwala sa kanya maliban kay Gaston, na nagpapanggap lamang na nagmamalasakit dahil gusto niyang pakasalan si Belle. Sinundan ni Gaston at ng kanyang kasamang si Lufo ang ama ni Belle sa kagubatan upang iligtas siya. Ngunit nang hindi nila mahanap ang kastilyo, nagalit si Gaston at inakusahan ang ama ni Belle na baliw. Inamin niyang ang nais lamang niya ay pakasalan si Belle at hindi siya papayag na may humadlang dito. Nang tumanggi ang ama ni Belle, itinali siya ni Gaston at iniwan sa ilalim ng puno upang kainin ng mga lobo. Doon ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Agatha na itinaboy mula sa kanyang nayon. Iniligtas niya ang ama ni Belle at pinalaya ito. Samantala, sa kastilyo, natagpuan ni Belle ang mahiwagang rosas. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, biglang dumating ang halimaw at galit na pinigilan siya. Sumigaw siya na hindi nito alam ang ginagawa niya, na ang paghawak dito ay maaaring ikamatay nilang lahat. Dahil sa takot sa kanyang sigaw, tumakas si Belle sakay ng kanyang kabayo. Habang tumatakbo si Belle sa kagubatan, pinalibutan siya ng parehong grupo ng mga lobo. Bago pa sila makaatake, dumating ang halimaw at matapang na nilabanan ang mga ito. Kahit na napaalis niya ang mga lobo, malubha naman siyang nasugatan sa laban. Nakita ni Belle na bumagsak ito sa lupa, masyadong sugatan para makagalaw. Naisip niyang iniligtas siya ng halimaw, kaya nagpa siyang tulungan ito sa halip na tumakas. Sinabi niya na hindi niya ito kayang buhatin, kaya kailangan itong pilitin tumayo. Tumayo ang halimaw at tinulungan siya ni Belle na makasakay sa kanyang kabayo, at dinala pabalik sa kastilyo. Nang makabalik si Belle sa kastilyo kasama ang sugatang halimaw, labis na natuwa ang lahat ng mga enchanted na bagay. Umaasa silang mahuhulog ang loob ni Belle sa halimaw. Hindi nila ipinaliwanag ang buong kwento kay Belle, sinabi lamang nila na kapag nalaglag ang huling petals ng rosas, mananatiling halimaw ang halimaw magpakailanman at sila naman ay magiging karaniwang mga bagay na walang buhay. Sa halip na umalis, inalagaan ni Belle ang halimaw at ginamot ang mga sugat nito. Habang binabasahan niya ito ng tula, nagulat siya nang tapusin nito ang mga linya na kanyang binabasa. Inamin nito na hindi siya karaniwang nagbabasa ng mga tulang pag-ibig ngunit marami na siyang nabasang libro. Sinabi ni Belle na mahilig siya sa mga romantikong kwento, at napansin ng halimaw na makikita sa kanyang mukha na nagugustuhan niya ang ganitong mga kwento. Dahil dito ay ipinakita niya kay Belle ang napakalaking aklatan nito na ikinamangha ni Belle, dahil napakabihira ng mga libro sa kanilang nayon. Sinabi ng halimaw kay Belle na maaari siyang manatili sa kastilyo kung gugustuhin niya. Habang lumilipas ang panahon, naging magkaibigan ang dalawa. Sabay silang kumakain. Kumakanta ang halimaw para sa kanya at ipinakita ang isang mahiwagang aklat na ibinigay sa kanya ng Encantada. Ang aklat na ito ay nagbibigay daan sa kanila na makapaglakbay sa panahon. Ginamit ito ni Belle upang makita ang huling pagkakataon na kasama niya ang kanyang ina. Nalaman niya na ang kanyang ina ay may nakahahawang sakit at pinalayo siya upang maprotektahan mula sa nakamamatay na karamdaman. Labis itong ikinalungkot ni Belle. Hinimok ng mga enchanted na bagay ang halimaw na ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Belle, ngunit duda siya na mamahalin siya ni Belle.
Gayunpaman, naghanda sila ng isang espesyal na gabi kung saan nagkaroon ng magandang sandali sina Belle at ang halimaw at nagsayaw sila ng magkasama. Tale as old as time, Beauty and the Beast. Samantala, sa nayon, bumalik ang ama ni Belle at ikinwento sa lahat kung paano siya iniwan ni Gaston na nakatali para ipakain sa mga lobo. Sinang-ayunan ni Agatha ang kanyang kwento, ngunit nagsinungaling si Gaston at sinabing baliw silang dalawa. Iginiit niyang wala silang natagpo ang kastilyo at halimaw sa kanilang pinuntahan. Pinaniwalaan ng mga tao si Gaston at inisip na may sakit sa pag-iisip ang ama ni Belle. Hinuli nila ito at ikinulong. Sa kastilyo naman ng halimaw, masayang nagsasayaw sina Belle at ang halimaw. Sinabi ng halimaw na ang kanyang ama ang nagturo sa kanya kung paano sumayaw. Tinanong niya si Belle kung nami-miss niya ang kanyang ama, at sinabi ni Belle na oo, labis niya itong nami-miss. Mayroon ding mahiwagang salamin ang halimaw na kayang ipakita ang sino mang nais makita. Nang tumingin si Belle dito, nakita niya na bihag ang kanyang ama ng mga taga-nayon. Dahil sa pag-aalala, nabalisa si Belle. Sinabi ng halimaw, kailangan ka ng iyong ama. Dapat kang pumunta sa kanya. Ibinigay niya ang mahiwagang salamin at sinabing, kapag nami-miss mo ako, maaari mong tingnan ang pangit kong mukha sa salaming ito. Agad na umalis si Belle upang iligtas ang kanyang ama, at naiwan ang halimaw sa kastilyo. Labis na nangulila ang halimaw kay Belle dahil nahulog na ang loob niya rito. Ngayon na wala na siya, mananatiling hindi mababasag ang sumpa at mananatili siyang halimaw magpakailanman. Labis itong ikinalungkot ng halimaw at ng kanyang mga kaibigang mga enchanted na bagay. Samantala, dumating si Belle sa nayon at nakita niyang ikinulong ang kanyang ama. Sinabi niya sa lahat na totoo ang sinabi ng kanyang ama na may kastilyo sa gubat kung saan nakatira ang isang halimaw, ngunit walang naniwala sa kanya. Upang patunayan ito, ipinakita ni Belle ang halimaw gamit ang mahiwagang salamin. Nagulat ang lahat nang makita ito. Tiniyak ni Belle na hindi ito mapanganib at may mabuting puso ito at hindi mananakit ng kahit sino. Nang marinig ito ni Gaston, naisip niyang marahil mahal na ni Belle ang halimaw. Dahil sa selos, nagsinungaling siya sa mga tao at sinabing ginamitan ng itim na mahika ng halimaw si Belle. Sinabi niyang dapat ikulong sina Belle at ang kanyang ama. Pagkatapos, inudyukan niya ang mga tao, sumisigaw, kailangan nating pumunta sa kastilyo at patayin ang halimaw bago pa ito pumunta sa ating nayon at patayin tayong lahat. Sumang-ayon ang mga tao at nagmarcha papunta sa kastilyo. Pagdating nila sa kastilyo at umatake, lumaban ang mga enchanted na bagay. Nagtaka ang mga tao nang makita ang mga karaniwang bagay na gumagalaw ng kusa. Be free! Be free! Be free! Samantala, palihim na lumapit si Gaston sa halimaw na nalulungkot pa rin dahil sa pagkawala ni Belle. Inasar niya ito at nilinlang, talaga bang iniisip mong mahal ka ni Belle? Alam mo bang siya ang nagpadala sa amin dito para patayin ka? Pagkatapos, binaril niya ang halimaw na nahulog ngunit nakakapit pa rin sa gilid ng kastilyo. Bago pa makabaril muli si Gaston, dumating si Belle at pinigilan siya. Nagkaroon ng labanan at nawalan ng baril si Gaston. Nang makita ng halimaw si Belle na lumalaban para sa kanya, napuno siya ng lakas ng loob. I'm coming! Hinawakan niya si Gaston sa leeg, handang ihulog ito. Nakiusap si Gaston, huwag mo akong saktan halimaw. At sinabi ng halimaw, hindi ako halimaw, bago siya pakawalan. Habang umaalis si Gaston, sinamantala niya ang pagkakataon at binaril ang halimaw mula sa likod. Malubhang nasugatan ang halimaw at bumagsak malapit kay Belle. Kasabay nito, gumuho ang kinatatayuan ni Gaston at nahulog siya sa kanyang kamatayan. Nanghihina na ang halimaw, humihinga na lamang ng kanyang huling hininga. Umiiyak si Belle at sinabi, hindi na kita iiwan. Ngunit bumulong ang halimaw, dumating na ang oras ko. Sa sandaling iyon, nalaglag ang huling petals ng mahiwagang rosas. Natahimik ang kastilyo, nawala ang huling bakas ng buhay sa mga bagay na may mahika. Sa sobrang dalamhati, umiyak si Belle sa ibabaw ng halimaw at sa wakas ay inamin na niya sa halimaw, mahal kita. Sa sandaling iyon, dumating si Agatha, ang babaeng itinaboy mula sa nayon. Siya pala ang engkantadang naglagay ng sumpa.
Nang makita niyang natagpuan ng halimaw ang tunay na pag-ibig, inalis niya ang sumpa. Isang makinang na liwanag ang bumalot sa halimaw, at muli itong naging isang gwapong prinsipe. Labis ang tuwa ni Belle. Ang lahat ng mga enchanted na bagay ay bumalik na din sa kanilang anyong tao at nagdiwang ng kanilang kalayaan. Nagtapos ang kwento ng masaya habang nagsasayaw sina Belle at ang prinsipe sa kastilyo, napapaligiran ng kanilang mga kaibigan.